May isang grupo ng mga treasure hunter na nakapasok sa isang kuweba. Gumamit sila ng metal detector at doon nila nakita ang palatandaan na may nakabaong kayamanan sa loob ng kuweba na yon. Habang sila ay naghuhukay, may napansin sila sa lupa na gawa sa semento. Ibig sabihin nito ay hindi natural ang bahagi ng lupa at posibleng gawa ng tao noong sinaunang panahon. Ang ganitong uri ng semento ay madalas ginagamit bilang panakip o panangga sa mga kayamanang itinago upang hindi madaling makita. Dahil dito, mas lalo silang naniwala na malapit na sila sa hinahanap nilang treasure na maaring may mataas na halaga at kasaysayan. Habang sila ay patuloy na naghuhukay, lalo silang naging maingat sa bawat galaw at hakbang. Alam nila na ang kanilang hinuhukay ay maaaring may nakatagong patibong na maaaring matrigger ng mga oras. Ang mga sinaunang lugar na pinaghihinalang may kayamanan ay kadalasang nilalagyan na patibong upang maprotektahan ang mga ito laban sa mga magnanakaw noong unang panahon. Dahil dito, maingat nilang sinusuri ang lupa, ang mga dingding ng hukay, at ang bawat batong kanilang natatanggal. Gumagamit sila ng tamang kagamitan at sapat na kaalaman upang maiwasan ang anumang aksidente. Batid nila na ang isang maling galaw ay maaaring magdulot ng biglaang pagguho ng lupa, paglabas ng nakalalasok, gas, o pag-activate ng mga lumang mekanismo na maaaring maging sanhi ng kanilang pagkasawi. Sa kabila ng panganib, hindi sila nawalan ng pag-asa. Piniiral nila ang disiplina, pagtutulungan, at pag-ingat sa bawat hakbang. Naniniwala sila na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ang maaaring matagpuan sa ilalim ng lupa, kundi pati na rin ang kaalaman, karanasan, at kasaysayang kaakibat ng kanilang paghuhukay. At sa wakas, matapos ang ilang oras ng masusing paghuhukay, natagpuan na rin nila ang matagal nilang hinahanap. Ang kanilang nahukay na kayamanan ay isang medium deposit na maingat na nakalagak sa loob ng isang sinaunang banga. Ang bangang ito ay yari sa makapal, matibay na material, may kakaibang hugis at disenyo na malinaw na nagpapahiwatig na ito ay nagmula pa sa isang sinaunang panahon habang unti-unti nilang inilalantad ang banga mula sa lupa na puno ng pananabik at pag-iingat ang bawat kilos ng grupo. Alam nilang ang kahit kaunting pagkakamali ay maaaring makasira sa mahalagang artifact. Napansin nila na ang paligid ng banga ay may halong lupa at semento na posibleng palatandaan na ito ay sinadyang ilibing at protektahan noon pa man. Ipinahihiwatig nito na ang kayamanan ay hindi basta itinago lamang kundi planadong inilagak upang mapanatili ang halaga at kaligtasan nito na tuluyan na nilang mabuksan ang banga. Tumambad sa kanila ang laman nito. Hindi lamang material na kayamanan kundi pati na rin kasaysayan. Sa loob ay may mga lumang bagay tulad ng gintong palamuti, antigong barya, at iba pang mahahalagang piraso na pinaniniwalaan. Ginamit ng mga taong may mataas na katayuan sa lipunan, marahil ng isang sinaunang pinuno o maharlika. Ang bawat bagay ay may sariling kwento at nagsisilbing patunay ng mayaman, kultura at kabihas ng umiral sa lugar na iyon. Habang sinusuri nila ang mga natagpuang artifact, napagtanto ng grupo na ang tunay na halaga ng kanilang nahukay ay hindi lamang nasusukat sa pera. Ang kayamanang ito ay may napakataas na historical at cultural value. Maaari itong magbigay ng bagong kaalaman tungkol sa pamumuhay, paniniwala, at kalakalan ng mga sinaunang tao. Posible rin itong maging mahalagang ebidensya para sa mga historiador at arkeologo sa pag-aaral na nakaraan. Gayunpaman, batid din ng grupo ang kaakibat na responsibilidad ng kanilang pagkakatuklas. Alam nilang ang ganitong uri ng kayamanan ay hindi maaaring basta angkinin lamang o ay dapat ipaalam sa mga kinaukulang autoridad upang masuri ng maayos, maprotektahan at mailagay sa tamang lugar tulad ng museo kung saan maaari itong makita at mapag-aralan ng mas maraming tao dahil sa huli. Ang kanilang tagumpay sa paghuhukay ay hindi lamang isa personal na tagumpay kundi isang ambag sa mas malawak na kaalaman ng kasaysayan. Ang sinaunang bangang kanilang nahukay ay nagsilbing tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Isang